Alamin na natin ngayon ang update sa bagyong Aghon na nananalasa sa Calabarzon at iba pang bahagi ng bansa matapos ang ilang beses na paglandfall. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Ma'am Ana, ano po ang update sa bagyo? Yes po, magandang tanghali din po sa ating lahat. Ito pong bagyong si Aghon ay nasa layo na pong 100 kilometers timog silangan po ng Kasiguran, Aurora. Yung kanyang tagay na lakas ng hangin, umaabot pa rin po sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbuso na maabot sa 170 kilometers per hour. Pagkilos naman po nito ay northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Hello po? Yes, Miss Ana. Ano po yung dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng pagbabago sa galaw nitong bagyo mula sa naunang forecast nitong Biyernes? Yes po, yung una po ay nasa LPA pa lang po ito, no, nung unang na-forecast po natin. At yun nga po, dahil po doon sa may reach of high pressure area, kaya po mas tumulak siya or mas, kumbaga, mas nag-westward po yung kanyang movement or nagbago po yung, nagkaroon ng pagbabago po yung kanyang track simula po nung Friday. Pero yun nga po ay kaya po tayo nag-update. Nung malayo pa po siya sa lupa ay 6 hourly po yung update natin. Then nung malapit na po siya, nag-3 hourly na po tayo. At base nga po sa inyong report, ilang beses din po itong naglandfall. Pero sa halip na humina, ay patuloy pang lumakas itong bagyo. Ano po yung dahilan nito? Yes po, siyam na landfall po yung nagawa nitong bagyong si Aghon, pero yun nga hindi po siya tuluyang humina po, no, dahil nga po yung mga pinaglandfallan niya ay mga isla o maliliit lamang po, hindi po siya katulad dito sa mainland Luzon na kapag dito po tumama ay nasisira po yung structure ng bagyo. So mga isla po kasi dinadaanan niya, so hindi po masyado nasisira yung kanyang structure. At yun nga, bagyang, or kung mapapansin po natin, no, napanatili niya po yung nasa tropical depression o yung pinakamababang kategorya ng bagyo nung nandun po siya sa inland po natin or nasa may Quezon area or kahit sa may Marinduque area po ay nasa pinakamababang kategorya po ito. Pero nung lumabas po ito na ating landmass sa may Quezon area, since nasa favorable environment po yung karagatan po natin sa may silangan ng Quezon, ay muli po itong nag-intensify o mas lumakas pa. At habang papalayo po ito, inaasahan po bang lalaki at lalakas pa itong bagyong Aghon? Yes, so habang papalayo po ito nating Philippine landmass ay posible pa rin po itong lumakas at posible rin po mapanatinin tuloy yung kanyang typhoon category. Pero ang ano naman po ay wala itong, since papalayo nga po siya ay mawawalan po siya ng direct na epekto po sa ating bansa. Ma'am, ano po ulit yung mga signal numbers na umiiral po ngayong araw na ito? Yes po, sa ngayon meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa may southeastern portion ng Isabela, particular na sa Dinapigue at Palanan. At signal number 2 din po sa may northern portion ng Aurora, sa Dilasag at Kasiguran. Signal number 1 naman po sa northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, the rest of Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands at sa northwestern portion ng Camarines Norte kasama po ang Calaguas Islands. Miss Ana, habang nananalasa itong bagyong Aghon, abay naitala naman po yung pinakamataas na heat index ngayong taon sa Giwan Eastern Samar na nasa 55 degrees Celsius. Ano po ba yung ibig sabihin nito at makakaranas pa rin po ba tayo ng napakainit na panahon pagkatapos itong bagyo? Yes, sa kasalukuyan ho kasi, no, nasa ano pa rin po tayo, nasa tag-init o transition period pa lang po tayo dun sa tag-ulan. Kaya nakakaranas pa rin po ang ilang bahagi po ng ating bansa. At kahit dito po tayo sa Metro Manila, paglagpas po nitong bagyong Aghon o paglayo-layo pa po nito, ay posible ulit tayo makaranas ng mainit na panahon dahil nga nasa transition period pa rin po tayo. Na lang po inyong mensahe at paalala sa publiko. Yes po, sa publiko po natin ay pinag-iingat pa rin po natin sila dahil nga yung mga katubigan po na galing sa bundok ay posible pa rin po bumaba, no? So, posible pa rin po makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa yung ilang areas po sa ating bansa. Kaya doble ingat po at ngayon naman pong paglagpas nitong bagyong si Aghon na improving weather condition po yung ating inaasahan sa malaking bahagi po ng ating bansa at posible maging mainit po ulit yung ating panahon. Kaya gawin po natin ulit yung mga paghahanda po sa init ng panahon. Maraming salamat po muli sa inyong oras, Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren.